Okay, happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Yan, good morning po. Happy God first morning. Happy God first morning. Happy lahat. Sa ating lahat po, happy God first morning. Purihin po ang Panginoon sa ating pong programa ngayong umaga at siya po ay nagbigay muli sa atin ng panahon at higit sa lahat ang buhay na ating nakamtan sa oras na ito. Sa ating pong pagsimula, tayo po ay
manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinapasalamatan, dakilang Ama, ang inyong pong biyaya na aming pong naranasan, Panginoon, sa araw-araw, higit sa lahat sa oras na ito. Salamat po sa inyo pong pagkakaloob ng buhay. Inyo pong pinahiram muli sa aming Panginoon ang kalakasan at higit sa lahat, Panginoon, ang oras na ito na aming pong magagamit, Panginoon, sa aming pong pagpasalamat at higit sa lahat sa pakinig po ng inyong pong banal na salita. Maaari po ba nasamahan kami, ang aming mga taga-subaybay, tagapakinig, at sa mga kaibigan namin na patuloy na tumatangkilik, Panginoon Diyos, ng programang ito at ng mga mensahe na aming mapapakinggan. Patuloy, Panginoon Diyos, na kayo po ang sumaamin at patuloy na pagpalain kami sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, ang mag-lead po sa ating pong Bible reading ay si Milaika Rosales. Ang kanya pong babasahin ay 2 Chronicles chapter 9. Then pagkatapos po niya ay mapakinggan po natin ang unang reflection na ibabahagi po sa atin ni Brother Donnie Lostre. At ganoon din sa pangalawa ay susundan po ito ni Pastor Marlon Sakdalan. Liga natin si Milaika Rosales para po sa ating pong Bible reading. First morning po sa lahat nang narito sa ating Zoom portal po ngayong umaga. Magandang umaga po. Amen. Good morning, sis. Ayan, ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay mula sa aklat ng 2 Chronica chapter 9. Ayan, ito po ay ang reyna sa Seba ay dumalaw. Ako po ay nanguha ng Bible kasi po yung sa laptop medyo maliliit. Kaya akin pong babasahin, ito pong aking copy rito sa aking harapan. Ano po? Medyo malabo ng ating mata. Okay, so at nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon, siya ay naparoon upang subukin si Salomon sa mga mahirap na tanong sa Jerusalem, na may maraming kaakbay at mga kamelyo na may pasang mga espesya at ginto na sagana at mga mahalagang bato. At nang siya ay dumating kay Salomon, kaniyang inihinga sa kaniya ang lahat na laman ng kaniyang dibdib. At isinaysay ni Salomon sa kaniya ang lahat niyang tanong, at walang bagay na nalingid kay Salomon na hindi niya isinaysay sa kaniya. At nang makita ng reyna sa Seba ang karunungan ni Salomon at ang bahay na kaniyang itinayo, at ang pagkain sa kaniyang dulang, at ang pagkaayos ng kaniyang mga alila, at ang tayo ng kaniyang mga tagapaglingkod at ng kanilang mga pananamit, gayon din ang kaniyang mga tagahawak ng saro, at ang kanilang mga pananamit at ang kanilang sampahan na kaniyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, na walan siya ng loob. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniniwalaan ang kanilang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, at narito ang kalahati ng kalakhan ng iyong karunungan ay hindi nasaysay sa akin. Ikaw ay humigit sa kabantugan na aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tao at mapapalad itong mga lingkod na nagsisitayong palagi sa harap mo at nangakarinig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo, na inilagay ka sa kaniyang luklukan upang maging hari na ukol sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat minamahal ng Diyos ng iyong Diyos ang Israel upang itatag magpakailanman, kaya't ginawa kaniyang hari sa kanila upang magsagawa ng kahatulan at ng katuwiran. At siya ay nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at mga espesya na toong sagana at mga mahalagang bato, ni nagkaroon pa man ng gayong espesya na gaya ng ibinigay ng reyna sa Seba sa haring Salomon. At ang mga kabataan
naman ni Hiram at ang mga bataan ni Salomon na nagsipagdala ng ginto mula sa Ophir, nagsipagdala ng mga kahoy na algum at mga mahalagang bato. At ginawang mga hagdanan ng hari ang mga kahoy na algum sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at mga alpa at mga salteryo na ukol sa mga awit at wala nang nakita pang gaya niyaon sa lupain ng Huda. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa Reyna sa Seba ng lahat niyang nasa, anumang hiningi niya bukod sa timbang ng kanyang dinala sa hari, sa gayoy siya'y bumalik at umuwi sa kaniyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Tungkol naman sa ang kayamanan at kapangyarihan ni Salomon. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga manglalako at mga mangangalakal at ang lahat na hari sa Arabia at ang mga tagapamahala sa lupain ay nagsipagdala ng ginto at pilak kay Salomon. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto, 600 siklon na pinukpok na ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya'y gumawa ng 300 kalasag na pinukpok na ginto, 300 siklo na ginto ang ginamit sa bawat kalasag at inilagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at ibinalot ng taganas na ginto. At may 6 na baitang sa luklukan at isang gintong tungtungan na mga nakakapit sa luklukan at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan. At 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay. At 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako at sa kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang gayon sa aninmang kaharian. At ang lahat na sisidlang anuman ni Salomon ay ginto. At ang lahat ng sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Ang pilak ay hindi mahalaga sa mga kaarawan ni Salomon. Sapagkat ang hari ay may mga sasakyan na nagsisiparoon sa Tarsis na kasama ng mga bataan ni Hiram, minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyang dagat ng Tarsis na nagsisipagdala ng ginto at pilak, garing at mga unggoy at mga pabo. Sa gayon, ang Haring Solomon ay humigit sa lahat ng hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan. At hinanap ng lahat na hari sa lupa ang harapan ni Salomon upang magsipakinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. At sila'y nagsipagdala bawat isa ng kani-kanyang kaloob na mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit, sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula, isang takdang kayamanan sa taon-taon. At si Salomon ay may 4,000 silungan ng kabayo at mga karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang mga inilagay sa mga bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem. At siya ay napuno sa lahat ng mga hari mula sa ilog hanggang sa lupain ng Filisteo at sa hangganan ng Ehipto. At ginawa ng hari na maging parang mga bato ang pilak sa Jerusalem at ang mga sedro ay ginawa niyang maging parang mga puno ng sikomoro na nasa mababang lugar dahil sa kasaganaan. At sila ay nagsipagdala ng mga kabayo kay Solomon mula sa Ehipto at mula sa lahat ng mga lupain. Ito naman ang kamatayan ni Salomon. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon na una at huli, di ba, na nasusulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa panghuhula ni Ahiyas na Silonita at sa mga pangitain ni Ido na tagakita tungkol kay Jeroboam na anak ni Nabat. At si Salomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel na 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang at siya'y nalibing sa bayan ni David na kanyang ama. At si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. So ito po yung ating talatang or ito yung chapter na ating babasahin ngayong umaga. Happy God first morning po sa lahat. Okay, maraming salamat po.
Mr. Bilaika. Yan. Maraming salamat po sa inyo pong panguna sa ating pong Bible reading. Bigay po natin ng Melika po, panahon. Melika. Milika. Yan. Maraming salamat po. Bigay po natin ng panahon kay Brother Donnie para po sa ating unang reflection po. God first morning po and purihin ng Panginoon. Paganda po ng mga talatang ating binasa. Ang nakita ko po dito ay ang reyna ng Sheba ay nakarinig po ng chismis. Meron siyang nakitang chismis. Now, sabi niya kailangan makita ko talaga. Now, ilan kaya ho, ang unang tanong ko dito ay sa aking sarili ay ilan kaya ang nakakarinig sa akin, nakakabalita ng mga bagay na patungkol sa Panginoong Hesus pero hindi naman nakita sa aking buhay. Nung sila po ay pumasyal o kaya nagkita kami, ganon din kaya ang sasabihin nila, sabi ko na nga, talagang yung narinig ko, na nababaltaan ko, ay wala yun sa kalingkingan sa nakikita ko sa nangyayari sa'yo. Yung nangyayari sa buhay mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Siya ay galing sa malayong lugar 1,200 miles, malayo or so. Pero yung kayang mga kapitbahay ko, are they also hearing good news? Kumbaga ako po ba ay nagiging pagpapala sa kanila? Dahil nga po sa bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, ay yun po bang aking buhay ay higit pa doon sa nababaltaan po nila, napapatunayan nila na higit pa. Ang pangalawang nakita ko ba dito ay yung nakita ni Queen Sheba na hindi lang about Solomon, kundi yung mga naglilingkod kay Solomon. Kadalasan ho kasi ang the most neglected individual sa ating mga bahay ay yung mga kasambahay natin, yung mga tumutulong sa atin. May mga karanasan na kung saan ay yun nga po, neglected sila o kaya naapi po sila. Pero dito po sa karanasan ni Sheba, ang nakita niya, ang parang tanong niya, yung bang happiness ng Solomon ay yung happiness, totoo bang masasaya yung mga servants ni Solomon? Yun po ang isang nakastrap po sa akin. Bukod po dito ay yung bang doktrina, yung aral, hindi yung kung totoo yung aral o yung doktrina, kundi yung bang epekto ng doktrina o yung aral ay nakikita ba sa buhay, hindi lang sa buhay ko, kundi yung may maganda bang epekto ito sa mga taong nakapaligid sa akin. Yun po ang naka-struck sa akin And then, isa pa kung yun nga po, magkakaugnay po ito na yun nga po na, halimbawa may pumasyal po sa akin dito sa lugar ko. Sabihin natin, naging bisita ko for 3 days or 3 weeks, ay ang sasabihin kaya nila ay, alam mo yung narinig ko tungkol sa'yo, ay wala sa kalingkingan sa nararanasan ko, nakikita ko sa'yo. O kaya sabihin na, yun na ba yun? Parang mali yung chismis So, dito po, ito'y hamon sa bawat isa sa atin na yung nababaltaan sa atin ay ito kaya ay totoo kapag dumalaw na sila sa atin. Makita kaya nila yung epekto ng mga sinasabi natin, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa mga tao na kapaligid sa atin. At ang pinaka-importante, nakita niyo, nabasa po natin doon, pinuri po ni Sheba ang Diyos ni Solomon. Ganon din ho kaya ang mangyayari kapag
nakita po tayo pumasyal sa atin, purihin din kaya ng mga tao ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Yun lang po yung nakita ko at maaring si Pastor Marlon ay may dadagdag pa po doon. Maraming salamat po, Amen. Brother Donnie. Yan, thank you po. Sunod po ay si Pastor Marlon. Bahagi po sa atin ng reflection. Salamat po ng marami, Brother Donnie, sa magandang ibinahagi mo. Yung ating binasang mga talata, nakita natin doon yung katanyagan nitong si Solomon at yung pagbisita ng isang reyna. Nagpapakita na itong si Haring Solomon ay talagang nagbigay siya ng informasyon, hindi lang kay Queen Sheba, kundi sa maraming mga hari nang dahil sa kanyang karunungan. Mayroon na akong babahagi na mga ilang letter P dito na makikita natin yung nakakita lahat natin kay Solomon. Number 1, yung perceptiveness. Nang dahil doon sa kanyang katalinuhan, karunungan na tumingin ng mga bagay-bagay, mag-analyze ng mga bagay-bagay, magkaroon ng discernment sa mga pagsagot niya sa mga katanungan at sa karunungan na ipinamalas niya, itong bagay nito nagdala sa kanya ng yung prosperity at yung kayamanang ito na napas sa kanya, naging property niya. Yung perceptiveness, yung prosperity, property, at binigyan pa siya ng isang mataas na posisyon nang dahil doon sa kanyang kataasan ng posisyon ay naging bantog siya, nakilala siya, yung karunungan niya, yung kanyang posisyon, at doon sa posisyon niya ay mayroon siyang letter P uli, yung power, naging makapangyarihan siya hindi lamang doon sa kanyang nasasakupan, kundi sa ibang mga lugar sapagkat naging tanyag na siya. Yung power na yon nagdulot din ng popularity. So yung 6 na letter P na yon, yung perceptiveness, prosperity, property, position, power, and popularity should bring praises to God. So kung makikita natin ay doon sa verse 8, ang sabi dito ay, sabi ni Queen Sheba, purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo, na inilagay ka sa kanyang luklukan upang maging hari na ukol sa Panginoon mong Diyos, sapagkat minamahal ng iyong Diyos ang Israel upang itatag magpakailanman, kaya't ginawa kanyang hari sa kanila upang magsagawa ng kahatulan at ng katwiran. Lahat ng mga bagay na nabanggit ko, mga kapatid, ito'y nagdala ng kapurihan sa Diyos. Kagaya ng sinabi ni Doc Donnie kanina, yung bang mga bagay na yon na nangyari kay Solomon, magbibigay ba ng kapurihan sa Diyos? Kagaya ng sinabi ng isang banyaga sa lugar na yon, ay nasabing purihin ang pangalan mong, ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo. Yung mga bagay na nakita kay Solomon, kanyang karunungan, katanyagan, kapangyarihan, itong lahat ng bagay nito ay nagdala ng kapurihan sa Panginoon. Nakilala siya, hindi lamang sa kanyang karunungan, kundi nakilala yung nagbigay ng dunong sa kanya, yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, yung nagbigay ng katanyagan sa kanya, ay nakilala ng ibang mga nanunungkulan sa ibang kalapit na lugar. More or less 1,500 miles ang layo ng binyahe nitong si Queen Sheba. Bumiyahe siya ng ganong kalayo sapagkat interesado siya na maunawan at makita at malaman yung tungkol nga kay Solomon. At nakita natin doon na binanggit kanina na hindi 100% ang alam niya. Mayroon lang siya narinig kalahati pa lang. Kaya nung siya ay makapunta at masaksihan niya ang karunungan nitong si Solomon, ay nakita roon na kalahati pa lang pala yung kanyang alam tungkol doon. Kaya nung makita niyang personal, makapanayam niyang personal, ay nagimbal siya. Kaya nasabi niya na purihin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Bandang sa verse 22, ang sabi rito, sa gayoy ang Haring Solomon ay humihigit sa lahat ng hari sa lupa, sa kayamanan at sa
karunungan. Ibig sabihin, naging super yaman siya at super dunong niya sapagkat walang hari na dudunong sa kanya at yayaman sa kanya. Naging umigit siya sa lahat ng hari sa lupa. Nang dahil sa karunungan na binigay ng Diyos, nang dahil sa kayamanan na binigay ng Diyos, yung kayamanan na yun ay dala rin ng ibang mga bumibisita sa kanya. Dahil sa kanilang pagkagimbal at sila'y pumupunta roon para masaksihan ng karunungan niya, nagdadala sila ng kayamanan. At ang sabi sa verse 23, itong napakaganda dahil naging magandang witness itong witnessing na ginawa nitong si Solomon, sabi diyan sa verse 20, at tinanap ng lahat na hari sa lupa ang harapan ni Solomon upang magsipakinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. So naghahanap na ngayon itong mga ibang kalapit lugar o malalayo man lugar na mga tagapanguna ng mga bansa. Sila na ngayon ang lumalapit at pumupunta kay Solomon upang hanapin ang karunungan at kanilang ma-witness ang karunungang inilagay ng Diyos sa kanya. Napaganda po noon, hindi na kailangang siya pa ang pumunta roon. Siguro ang ganda noon no, nung yung witnessing mo, yun yung kanilang hahanapin at sila ang lalapit. Hindi mo na kailangan puntahan sila, kundi sila nang lalapit dahil nalaman nila yung ginawang kababalaghan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sa verse 24 sabi doon, at sila'y nagsipagdala bawat isa ng kanyang kaloob na mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit at sandata. So yung mga ibinigay sa kanila, kay Solomon na mga kayamanan, sabi doon talento. Yung talento ay nasa more or less 40 kilos ito Sa panahon natin, ito'y $1,000,000 ang halaga. Kaya yung kanila nabasa na 600 plus ay minultiply ko lang sa 45 kilos. Nasa 27 billion na mahigit yun. At marami pa siyang ari-arian. So, itong si Solomon, naging tanyag, naging matalino, naging napakayaman sa lahat ng hari sa lupa. Ito ay dahilan lahat sa kabutihan at pagpapala ng Diyos sa kanya. Ito ay hindi dapat magdala sa pride, kundi magdala ito sa praises para sa Panginoon. Hindi maging mapagmataas, kundi dapat ay lalong maging mapagpakumbaba itong ganitong karanasan. Kaya mga kapatid, itong kasaysayan nito sa chapter 9 ay nakakagimbal ito at nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano maging mabuting witness at lalong pagpapala ang bibigay ng Diyos sa atin. Kagaya ni Solomon, lalo siyang pinagpala at kinilala sa buong mundo ng dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Yun lang po at marami pong salamat. Okay, maraming salamat po. Kayo ng Panginoon Diyos. Amen. Salamat, Pastor Marlon. So, Amen. dito natin makita sa chapter na ito, mga kapatid, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos kay Solomon. Ibinigay sa kanya yung kalaman at ang lahat ng bagay ay sumunod sa kanya. Yung kayamanan, higit sa lahat sa kaayusan na kanya pong ginawa sa kanya pong kaharian. So dito makita natin na talagang kahit ang Queen Sheba ay nagbigay ng papuri sa Panginoon Diyos sa kanyang nakita at mismo sa kanyang mata ang karunungan ni Solomon po, mga kapatid. So praise the Lord. So nawa ay patuloy na maging tapat tayo sa pagpapala ng ating Panginoon Diyos. So meron pa pong nais magsalita o mag-share. Meron pong nagtaas ng kamay. Ayan po si Brother Romel. Yes, Brother Romel. Pastor, short lang po ito, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Happy God first morning. Na-amaze lang po ako dito, Pastor, sa ating pong binasa. Talagang hindi ko mapilang magsalita. Actually, itong verse 1 na sabi dito,
nung mabalitaan ni Reyna sa Sheba, ang kasikatan ni Solomon, pumunta siya sa Jerusalem para tanungin si Solomon na na itong babaeng ito ay nung nalaman niya na si Solomon ay matalino, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, siya mga kapatid ay gumawa ng paraan para ma-meet itong taong ito at subukin ang kanyang pong kaalaman. At dito pinaliwanag ni Solomon ng kanyang kaalaman na sangayon sa kalooban ng Panginoon at isinalaysay niya ito kay Reyna ng Sheba. Ako'y naniniwala na ang wisdom na ginamit ni Solomon, yun ay galing sa Panginoon at yun ay naintindihan mismo ng kausap niya. Kaya nabanggit ni Donnie kanina, ano po ba ang mayroon sa ating buhay bilang mga anak ng Panginoon ngayon na nabubuhay at tayo po ay nagmimisyon, tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, kagaya din po ba ng buhay ni Solomon na ganito po ang nakikita ng tao sa atin? Yun po yung tanong sa atin ngayong umaga. Kaya po sinagot ni Solomon itong mga tanong na ito at ito pinakita niya na ito ay totoo, na ito ay sinabi niya according to the will of God. At nung malaman ng babae, mga kapatid, na ito si Solomon ay talagang ang kanyang wisdom ay hindi po kapareho ng ibang wisdom ng taong ordinaryo. At nakita ng babae na totoo ang kanyang pong pagsunod, paglingkod. Kasi sabi nga dito sa binasa natin, organize lahat nung nakita ng babae yung pamumuno ni Solomon. Lahat-lahat. Na-amaze siya doon, mga kapatid. At sa bandang huli, ang sabi niya, sinabi niya dito, ang blessed naman ng mga nasusumpungan mo. Ganon din ang mga servant mo na laging nagsiserve sa iyo at napapakinggan ang lalim ng wisdom mo. Kaya ang sabi niya dito sa 8, binanggit kanina ng mga kapatid, purihin ang Diyos mo. Alam niyo yun, mga kapatid, yung sinasabi na totoo nga yung ginagawa mo talaga. Hindi po katulad ng ibang ginagawa ng iba na ordinary. Yung pagsiserve mo ay totoo. At ang Diyos mo ay kanais-nais purihin. Sa ating buhay, mga kapatid, ngayon, sa ating bubang paglilingkod, ganito rin po ba tayo sa kalagayan ni Solomon na sa ating paghayo ay ganito yung sinasabi ng mga tao sa kaiba ka, mga kapatid. Kaiba yung iyong pananaw sa buhay. Kaiba ang iyong mga hangarin. Dahil ang kasama natin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa bandang huli, ang sinabi ni Pastor sa Marlon kanina, sabi niya, napakaganda, mga kapatid, lahat ng mga hari pumunta sa kanya at nagdala ng mga ginto at mga pilak. Kaya, mga kapatid, dito pinapakita na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat pag nakita niya yung ating puso na totoo tayo. Pero kapag hindi po niya nakita yan, mga kapatid, hindi po natin yan makakamit, yung sinasabi dito sa huli. Kasi po, mismo ang ating imahin, siyang nagre-reflect po sa ating karakter. Sino po ba yung karakter dapat natin? Si Kristo. Kasi po yun yung buhay ni Solomon na nakita ni Sheba. Kaya nga sabi niya, ako ay nagdala ng mga iba't ibang handog. Kasi po ang sabi niya, dito sa 23, ito ay gusto kong ulitin. Pumunta kay Solomon ang lahat ng mga hari sa buong mundo. Isipin mo yung buong mundo, para marinig yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kaiba yung kanyang talino. Kaya ito ay amaze na amaze ako. Sabi ko, grabe yung relasyon ni ni Solomon sa ating Panginoon. Sino po ang nagturo nun? Walang iba kundi ang kanyang amang si David.
Kaya mga kapatid, mahalaga ang papel ng magulang sa ating mga anak, sa ating pong paglilingkod, na dapat nating ituro ang wisdom na ito na galing sa Panginoon para po makinabang ang lahat nating mga anak at mga tao at lalakad tayo sa ngayon po sa layunin ng Diyos at wag po sa ating mga pansariling kagustuhan. Yun lamang po at happy God First Morning po. Okay, maraming salamat po sa reflection na ibinahagi po ninyo, Brother Mel. Praise the Lord po. Titingnan rin po natin dito ang ibinahagi po dito sa ating chat box. Sabi po ng ating pong mga kapatid dito, sabi po ni Brother Sunny, ang aral dito ay ang tunay na karunungan ay galing sa Diyos. Anumang tagumpay at talino natin ay dapat iugnay sa Diyos. At ang buhay na may Diyos ay nagiging buhay na patotoo sa iba. Hindi sapat ang pagpapala, dapat ay may tamang paggamit at puso. Ang kayamanan ay hindi masama pero delikado kung ito ay nagiging sentro ng buhay. Ang pinakaaral dito ay ang tunay na karunungan at tagumpay ay galing sa Diyos, ngunit kailangan itong samahan ng patuloy na katapatan upang hindi tayo mailayo sa Kanya. Sabi po ng Santiago 1:5, humingi ng karunungan sa Diyos na nagbigay ng sagana. Kawikaan 9:10, sabi ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. God First Morning po. Praise the Lord. Maraming salamat po, Brother Sunny. Ang nakita ko, sabi po ni Jairel and Sister Nenen, ang nakita ko na reflection sa mga talatang ito ay ang pagkamangha ng Reyna, hindi lamang kay Haring Solomon, kundi sa ating Panginoon mismo, na pinanggalingan ng lahat ng karunungan at kayamanang dulot ng Panginoon Diyos. Ano kaya ang nakikita ng ibang mga tao sa ating mga kapatid? Sana'y tulad ng Haring Solomon ay makita ang kalwalatian ng Diyos sa ating buhay. May balik ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you po. Ang sabi naman po ni Pastor Jerry, yan, ang sabi niya po dito, the Queen of Sheba is like many of us. To see is to believe. King David's invitation. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Psalm 38 verse 8, what the Queen of Sheba saw in King Solomon's kingdom was far greater than anything she had seen or experienced, which led her to declare a blessing on the God of King of Solomon. 2 Chronicles chapter 9 verse 8. Blessed be the Lord your God who delighted in you. Bakit nangyari ito kay Solomon? 2 Chronicles 1 verse 1. Now Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him and exalted him exceedingly. Ito ay isang halimbawa ng nais gawin ng Diyos para sa Israel. Ayon sa pangako ng Lumang Tipan, ipinangako ng Diyos sa Israel na kung sila ay susunod sa ilalim ng Lumang Tipan, pagpalain, ipinangako ng Diyos sa Israel na kung sila ay susunod sa ilalim ng Lumang Tipan, pagpapalain niya sila na lubos at sagana. Ano pa't mapapansin ito ng buong mundo at magbigay ng kalwalatian sa Panginoon Diyos ng Israel. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Pastor Jerry. At sabi naman po ni Brother Jonathan, sabi niya sa kapitulong pong ito, binisita ng Reyna na Sheba si Haring Solomon dahil nabalitaan ang karunungan at kayamanan at para rin subukin si Solomon sa mahirap na katanungan at siya'y namangha dahil lahat ay nasagot. Nangyari ito dahil sinagot at tinupad ng Diyos ang panalangin ni Haring Solomon at ipinakita na ang bansang sumasamba sa tunay na Diyos ay pinagpapala kapag kinilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang biyaya ay nagiging tulay para walhatiin ang nagbigay, hindi ang tumanggap.
Ang aking tugon, ang karunungan at blessing ay hindi ibinigay ng Diyos para tayo ay may tanyag. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi relasyon sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Maraming salamat po, Brother Jonathan. Ayan. At sabi po ni Pastor Jerry, anumang tinataglay tulad ng talento, kakayanan, katanyagan, at kayamanan at karunungan ay ibigay ng Diyos para akitin ang marami at kilalanin na magpuri sa Diyos na nagkaloob. Missional gifts, Matthew 12 verse 42, the Queen of the South will rise up in the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed, a greater than Solomon is here. He is none other than Jesus Christ. Praise the Lord. Ang sabi po ni Pastor Marin, kinilala ng Reyna ng Sheba na ang Diyos ang naglagay kay Solomon bilang hari ng Israel. Ang ating posisyon sa iglesia ay hindi inaplayan, kundi ang Diyos ang naglalagay para pangunahan ng kanyang bayan tungo sa kabanalan. At panghuli, sabi po dito, at hindi lamang si Haring Solomon ang pinagpala, kundi lahat ng nasa paligid niya. Kahit anuman ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay hindi lamang tayo ang tumanggap, kundi nakakabot din ito sa mga nakapaligid sa atin. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Maraming salamat po. At talagang ang Diyos ay kinilala sa buhay po ni Solomon. At purihin po ang dakilang Diyos sa ating pong mga reflection. Meron pa pong nais mag-share. Bigyan siguro natin ng isang pang panahon bago tayo dadako sa ating pong devotional. Okay, kung wala na po, praise the Lord po at purihin ang ating Panginoon Diyos sa ating pong ibinahagi at sa napagandang story at reflection sa buhay po ni King Solomon po, mga kapatid. Hilingan po natin si Sister Melika para po sa ating prayer po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay po na napakabuti ninyo, Ama. At kami ay patuloy ninyong pinagkalooban ng buhay at kalakasan upang kami ay sama-samang mag-aral at makapagbahagi ng inyong mga salita. Patuloy po kaming pagpalain, gabayan, ingatan at palakasin sa aming mga pananampalatayang tinanggap upang kaming lahat kasama ng aming buong sambahayan ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Pakalinisin po ang aming mga puso at isipan upang ang aming mga dalangin sa araw-araw ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang
ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen! Amen po. Praise the Lord. Ang mag-lead po sa ating pong devotional reading and reflection. Bigay po natin panahon kay Ninen Samiliano. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. God, good morning po. Ayan. Ang ating pong devotional from Jesus Wins, ang ating pong topic ay pinamagatang ang kanyang katumpakan. Ang ating key text ay matatagpuan sa Marcos 8:25. Ang sabi po, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Nang ako'y teenager, naranasan ko ang isang kakaibang kondisyon. Walang malinaw na dahilan, ngunit lumalaki ang itim ng aking mata na nagdudulot ng malabong paningin na tumatagal ng ilang oras. Sumailalim ako sa brain scan upang malaman kung may tumor ako. Pumunta rin ako sa isang institusyon ng ophthalmolohiya kung saan masusing pinag-aralan ang aking mga mata, ngunit wala silang matuklasang anumang mali. Makalipas ang ilang taon, natuklasan ko na kapag ang gamot ko ay sa hika ay napupunta sa aking mga kamay at napapahid ko ito sa aking mga mata, nagiging sanhi ito ng paglaki ng itim ng aking mga mata. Ikinuwento ni Marcos ang isang kakaibang himala
na hindi naitala ng ibang manunulat ng Ebanghelyo. Isa itong dalawang hakbang na pagtuturo sa pamamagitan ng gawa na naghahanda sa pinakadakilang pagpapahayag sa lahat ng panahon. Isang bulag na lalaki ang dinala kay Jesus at matapos niyang ipatong ang kanyang mga kamay dito, tinanong niya ito, "May nakikita ka bang anuman?" May nakita ang lalaki ngunit hindi malinaw. "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." May paningin na siya, ngunit bahagya pa lamang. Saka pinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Sa pamamagitan ng kanyang mga milagro, hindi lamang nag-alok si Jesus ng pisikal na pagpapagaling, kundi nagturo rin ng mas malalim na espiritual na katotohanan. Kapansin-pansin, katulad ng dalawang hakbang na milagro na ito, ang katotohanan ng pagkakakilanlan at misyon ni Jesus ay nahayag din sa dalawang hakbang. Ang himalang ito ay naglalaman ng 3 walang kapantay na elemento. Una, tinanong ni Jesus ang bulag na tao tungkol sa bisa ng pagpapagaling. Pangalawa, sumagot ang bulag na lalaki na siya'y nakakakita na ngunit hindi pa malinaw. Pangatlo, muling ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa lalaki at mula noon malinaw na ang kanyang paningin. Sa bahaging sumusunod, sinabi ng mga alagad na iniisip ng maraming tao na si Jesus ay isang propeta at sila mismo ay naniniwalang siya ang Mesiyas. Ngunit ang kanilang tugon ay maihahalin tulad sa paningin ng mga punong kahoy na naglalakad. Isang limitado at malabong pagkaunawa. Ipinahayag ni Jesus na siya rin ang anak ng tao na magdaranas ng paghihirap, papatayin at muling mabubuhay makalipas ang 3 araw. Gaya nila, kapag tinanggap natin na ang kahalagahan ng kanyang kamatayan, saka lamang natin siya makikilala ng tama. Doon nagiging totoo sa atin ang kanyang biyaya. Hilingin natin sa Diyos ang araw-araw na pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig na ipinakita sa krus upang tayo Amen. makakita ng malinaw. Amen. Amen. At ang akin pong refleksyon sa akin pong devotional ay maihahalin tulad natin ito sa ating pagtanggap ng katotohanan. Hindi natin ito lubos na maunawaan nang una tayong tumanggap. Ngunit sa muli nating paglapit kay Kristo, nagiging malinaw na at lubos na din ang ating pagkaunawa nito. Ang personal ko pong testimony ay nung ako po ay mabaptize. Ayoko po sana mabinyagan kasi sa pag-unawa ko, kailangan pag nabinyagan na ako, hindi na dapat ako magkasala pa. Natatakot ako na mabigo. Kaya yun ang nagpipigil sa akin. Ngunit nagsimula na rin yung aking pag-ibig kay Kristo. Kaya nabinyagan din ako ng panahong yun. Sobrang linaw sa alaala ko ang pangyayari kasi camping yun sa Ata-Atahon Beach sa Mindanao. Ang binyagan at sabay kaming 3 magkakapatid na nabinyagan ni Pastor Golpan. Umiiyak ako, naghahalo ang emosyon, takot at galak ang nararamdaman ko. Dahil malabo nga ang paningin ko sa katotohanan dahil nakakasilaw ang great light mga kapatid. Tulad nun, yung pagkaunawa ko dapat kapag nabinyagan ako talagang hindi na dapat ako magkasala. Sabalit hindi pala ganoon mga kapatid. Ang katuwiran pala ng ating Panginoon ang
nagbibigay sa atin ng kabanalan sa ating buhay. At lalo na pang mga kapatid, noong mabasa ko ang prophecy sa banal na kasulatan, ito ay nagbigay sa akin ng iba't ibang mga kaisipan. In short po, talagang ang limitado talaga ang ating pangunawa bilang mga tao, mga kapatid. Ngunit sa paghipo po muli ng Panginoon sa aking mga mata sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ito po ang unti-unting nagpapalinaw ng aking paningin sa mga katotohanang hatid ng banal na kasulatan. Purihin po ang Panginoon sapagkat hindi lamang niya inihanda ang daan ng katotohanan para sa ating lahat. Hindi lamang niya ibinigay ito, kundi sinasamahan niya tayo, ginagabayan niya tayo upang patuloy nating maunawaan, patuloy nating ilapit ang ating mga sarili sa Kanya, sapagkat ang ating mga kaisipan ay limitado at ang Kanyang kaisipan ay walang hanggan. Kaya naman ang kaluwalhatian ay para sa ating Panginoon, sapagkat lubos-lubusan ang Kanyang pagmamahal sa atin, dakila ang Kanyang pag-ibig, sapagkat gaano man kalabong ating paningin, hihipuin na ito at lilinawan na ito. Purihin ang ating Panginoon. Happy God First Morning sa ating lahat. Praise the Lord at maraming salamat po, Sister Nenen. Amen po. Ganda reflection. Bigyan po natin Sister Nenen para po sa ating pong prayer po. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos amang nasa langit. Tunay at lubos po ang inyong kadakilaan ng inyong pag-ibig sa amin. Tapat kayo, Panginoon, ngayon at magpakailanman, sapagkat ang inyong pagmamahal ang siyang nagiging daan upang kami po ay lubusang makakita ng banal ninyong katotohanan. Nawa, Panginoon, manatili itong katotohanan ito sa aming mga puso't isipan at ito rin po ay aming maisabuhay sa araw-araw naming pamumuhay. Makita ng aming mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho at lahat-lahat ng mga taong nakapaligid sa amin upang ang katotohanan ito ay magbigay ng inspirasyon hindi lamang sa amin kundi sa mga taong nakapaligid sa amin. Ipagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang na pagkakasala, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at ihanda kami sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Lahat pong ito ay aming hiling, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano ang dapat gawin kapag wala akong tiwala? May ilang tao na nagsasabing hindi sila nagbibigay ng kanilang ikapu at handog dahil hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng paggamit ng simbahan sa mga pondo nito. Ayon sa kanilang pananaw, tila walang malinaw na pagpapakita kung paanong ginagamit ang pondo ng simbahan. Ngunit paano ba tayo dapat kumilos kung hindi tayo sang-ayon sa paraan ng pangangasiwa sa simbahan? Napakahalaga ng tanong na ito, kaya may espesyal na tagubilin si Ellen G. White kung paano natin ito dapat harapin. Sinabi niya na may ilan na nagsabi, hindi na ako magbibigay ng ikapu dahil wala akong tiwala sa paraan ng pangangasiwa sa gawain. Ngunit, pagnanakawan mo ba ang Diyos dahil iniisip mong hindi tama ang pangangasiwa sa kanyang gawain? Dapat mong ipahayag ang iyong hinaing ng maayos at may tamang espiritu sa mga tamang kinauukulan. Ipadala ang iyong mungkahi upang may tama ang mga bagay na kailangang ayusin, ngunit huwag kang lumayo sa gawain ng Diyos at maging di matapat dahil may iba na hindi gumagawa ng tama. Tatlong mahalagang aral mula sa pahayag na ito. 1. Kapag pinili nating maging di matapat dahil sa ating paniniwala na hindi maayos na pinamamahalaan ng mga pinuno ng simbahan ang mga yaman nito, tayo ay nagnanakaw sa Diyos. 2. Ayon sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 15 hanggang 17, pinapayuhan tayong iparating ang ating mga katanungan sa mga may kakayahang mamahala sa simbahan ng Diyos. Hindi natin dapat tularan ang agresibo, mapanuligsa,
at mapanirang espiritu ng ating panahon na naniniwalang ang malawakang pagbubunyag ng pagkakamali ang tanging solusyon sa mga problema. 3. Dapat nating ipahayag ang ating mga alalahanin ng may tamang espiritu bilang mga Kristiyano, humihingi sa Diyos ng pag-ibig sa ating mga salita, pati na rin ang karunungan at pagpapakumbaba sa pagpapahayag ng ating mga tanong. Dapat tayong magbigay ng benepisyo ng pag-aalinlangan sapagkat hindi natin laging alam ang buong larawan ng mga pangyayari. Inaanyayahan tayong kumilos bilang isang taong nagnanais makatulong, hindi manira. Hindi natin maaaring gawing dahilan ang ating sariling pagkakamali sa harap ng Diyos dahil sa tunay o inaakalang pagkakamali ng iba. Ang pangunahing mensahe ng pahayag na ito ay huwag lumayo sa gawain ng Diyos. Mayroon siyang gawain na kailangang gawin sa mundong ito, at inaanyayahan kanyang makibahagi rito. Marahil ay nawalan ka ng tiwala sa paraan ng pagpapalakad ng gawain ng Diyos. Kung ganoon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon at hingin sa Diyos ang karunungan upang kumilos ayon sa gabay ng propesya. Higit sa lahat, manatili tayong tapat sa adhikain ng katotohanan sa pamamagitan ng ating personal na pagsisikap at sa matapat na pagbabalik ng ating ikapu at pangako, na siyang ating regular at sistematikong handog sa Diyos. Naway unahin natin ang Diyos higit sa ating sariling mga kagustuhan. Amen. Amen po. Amen. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong Councils on Stewardship at ipakilala po sa atin ni Pastor June Barredo ang ating pong tagapagsalita. Pastor June. Thank you, Pastor David. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Minsan pa sa oras na ito, tayo po ay mapalad sapagkat sa umagang ito muli po tayo makakarinig ng mensahe ng pagpapalakas sa ating mga pananampalataya. At binigyan po tayo muli ng pagkakataon upang tayo po ay pagbigyan muli ng ating pong magiting na tagapagsalita ngayong umaga. Ang ating pong magiting na tagapagsalita ngayong umaga ay isa pong lingkod ng ating Panginoon. Siya po ay Stewardship Director ng Northern Luzon Mission. At sa pagkakataong ito, akin pong malugod na ipinapakilala sa inyo, walang iba kundi si Pastor Eljon Samson. Bigay na po natin sa kanya ang pagkakataon. Pastor Eljon. God first morning po sa lahat. Ayan, so maraming salamat po Pastor John Barredo sa inyo pong paganyaya muli sa akin upang muling maging tagapagsalita po ninyo. Now, dito po ako sa Norte, Pastor. Ayan, dahil mayroon naman po tayong mga kailangan gawin. So, nandito po ako sa bahay ng isang kapatid. Ngunit, sabi ko naman, ay maganda itong ating programa sapagkat kahit saan ka ay pwede kang makibahagi sapagkat ito po ay ginagamit natin ang social media platform na kung saan ay nagbibigay sa atin ng mas lalong mapadali ang komunikasyon kahit pa magkalayo tayo mga kapatid sa isa't isa. So muli po, God bless po sa ating lahat. At God first morning po sa inyong lahat. So ngayon po ay nais kong magbigay sa atin ng isa pong aral, ayan, na kung saan ay ang binigay po sa akin mga kapatid na tema o top topic ko natin pong pag-aaralan ay nakasentro sa aklat ng The Review and Heralds. Ayan, October 26, 1911. Ayan. At ito po'y may pamagat o may tema na to every man his work. Kapag narinig po natin ang temang ito, ito po'y tumutukoy mga kapatid sa tinatawag po natin ating mga talento. Ayan. Our talent na magagamit natin sa ating Panginoon. At kung paano tayo maging steward sa mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ayan. Nais ko lang pong basahin mga kapatid itong Review and Herald. Sabi po dito mga kapatid, it has come to be understood that talents are given only to a certain favored class to the exclusion of others
who of course are not called upon to share in the toils or rewards. But it is not so represent, sabi po dito, in the parable. When the master of the house called his servant, he gave to every man his work. The whole family of God, sabi po dito, are included in responsibility of using their Lord's goods, mga kapatid. To a greater or less degree, all are placed in charge of the talents of their Lord. The spiritual, mental, and physical ability, the influence, mga kapatid, station of possession, affection, sympathies, all are precious talents to be used in the cause of the Master for the salvation of souls for whom Christ died. Ayan. So ipinupunto po rito, mga kapatid, na ang mga talentong pinagkaloob sa atin ay hindi po ito pili. Ayan. Ibig sabihin, lahat tayo ay may binigay ng Panginoon na talento. Kaya po ito pong topikong ito ay dinivide ko sa 3 punto upang sa ganun, mga kapatid, ay maganda, may direction po ang ating pag-aaral at makikita, makapag-take note po tayo kung paano po tayo maging steward sa mga talento na ibinigay ng Panginoon sa atin. Unang punto na nais ko pong ibahagi, mga kapatid, the universal distribution, ayan, of responsibility. Bakit po universal? Ayan. God does not limit His gifts to a select few. Every person is entrusted with a rule. Ang sabi ng Biblia, hindi po nilimit ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po siya nag-select ng bibigyan niya lang ng talento o regalo na ganito. Kung di pagkos ibinigay niya, i-distribute niya. Kaya po tayo ng mga anak ng Diyos, mga katiwala ng Panginoon, steward ng Diyos, ay mayroon po tayong kanya-kanyang talent, but yung mga talentong yan, kahit magkakaiba, nagkakaisa sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, tayong lahat ay may mga talentong pinagkaloob ng Diyos. Hindi lang po sabihin natin, kumbaga, wala akong katalent-talent kahit isa. Kaya hindi na ako makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Wala akong katalent-talent kahit isa, hindi na ako makibahagi sa anuman yan. Pag ganyan po ang atin pong, mga kapatid, pag ganyan po ang atin pong prinsipyo sa buhay, ay talagang wala. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi niya nilimit. Each of us, ayan, each of us, mga kapatid, meron po tayong gift and responsibility for His purpose. Ibig sabihin, huwag mong hahanapin yung talento mo sa iyong kapatid. Dahil diskubrin po natin na mayroong binigay ang Diyos sa atin na talento. Ayan. Lagi po kasi miss na conception natin bilang isang Kristiyano paminsan-minsan, na lagi po nating misconception, mga kapatid, favored class, sila lang yung nabigyan, is called or gifted. Yan. May mga tao naman po talaga, may mga anak naman talaga ng Diyos na nasa Kanya na ang lahat ng talento. Pero remember this, dear beloved brethren, each of us ay nabiyayaan at binigyan ng Panginoon ng talento. Ipinapakita lang dito, mga kapatid, na yung talento yan sa buhay natin ay dapat nating diskubrihin at gamitin for God's glory. For example, may malaking gawain. Hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong umawit, hindi ka marunong mag-instrument, pero marunong kang mag-smile. That is talent. Gamitin mo yan pang-welcome sa ating mga interest. Gamitin po natin yan pang-invite ng ating mga kapatid. Gamitin po natin yan para humarap sa kanila. Just smile. And because of your smile, many souls are baptized. Dahil nandun sila, umupo sila sa venue na kinig at may nagsasalita. Nagets niyo po yung punto ko, mga kapatid. Ang pinupunto ng Diyos, lahat tayo ay may talento.
Kapag ating ginamit yan sa gawain ng Panginoon, anumang klaseng talent yan, malaki ang impact at malaki ang maidudulot niyan upang patuloy na lumago ang gawain ng ating Panginoon. Iyan ang trabaho ng isang tapat na katiwala ng Diyos. Because each believers, mga kapatid, must recognize their personal calling and reject, mga kapatid, passivity or comparison. Yan po yung sinasabi ko kanina. Hayaan na natin kung mayroong magaling sa kanta, then give it to them. Huwag mo namang ipilit na kumanta kung yung boses mo ay alanganin. Huwag naman po natin piliting kumanta kung alam natin na naghihiwalay at ayaw natin makisama sa -1 o sa accompaniment. Ibig sabihin, hindi po para sa atin yan. Just give it to them na may mga talento doon. Diskubrihin po natin because we believe as Christian, bilang steward ng ating Panginoon, all of us ay gifted. Binigyan tayo ng Panginoon ng talent. Then discovered it, use it for God's glory. Pag nakibahagi tayo sa gawain ng Panginoon, I tell you this, dear brethren, madidiscover po natin kung ano ang talento natin para sa ating Panginoon, para sa gawain ng ating Diyos. Ayan. Second point, mga kapatid, titingnan po natin yung the diversity of God's given talent. Diversity or varied, mga kapatid. Bakit po? Talents are varied and extended beyond obvious abilities. Like for example, spiritual, mental and physical abilities as well as influence, resources, relationships, and character and traits. Lahat po yan, mga kapatid, ay mayroon pong binigay sa atin ng Panginoon. At kapag sinabi po natin, mga kapatid, na diversity, mga kapatid, it is the condition of being different or varied, different, mga kapatid. So, ibig sabihin, iba't iba yung talento natin. Yung iba, ayan, yung iba, mayroon pong talent pagdating po sa pag-i-influence. Ang iba po ay may talent po para i-share yung kanilang spirituality. Ang iba po ay mayroon pong mga talent, ayan, para patuloy na magkaroon ng tinatawag po nating mapalago ang mga resources natin for God's glory. And then may mga tao rin po, mga kapatid, na magaling makipagkaibigan. And we have to use that talent, mga kapatid, para sa kalwalhati ng ating Panginoon. In God's work, dear brethren, as good steward ng ating Diyos, may binigay ang Panginoon sa ating talento na patuloy na magagamit natin. Hindi sa kung para anuman, kung hindi para sa kalalago ng banal na gawain ng ating Panginoon. And you and I ay kasali po riyan. Meron po tayong talent. Ayan. Hindi po ito, mga kapatid, naka-close yan, kundi what beyond, ayan, extended beyond obvious abilities. So huwag kang makontento lang din, mga kapatid, sa mga talent natin na andun lang tayo, isip-isip, ngiti-ngiti lang tayo, mga kapatid. Pagdating doon sa crusade, pag binigyan ka ng part na manalangin, si ano na lang po, si elder na lang. I mean, wala akong talent yan. Parang tinatanggi din po natin, pinapractice, mga kapatid. Doon lang, sabi kasi ni Pastor, smile lang, smile lang ako, dito lang. So we have to discover also. Ibig sabihin, ini-exercise po natin. Wala naman pong lumabas sa sinapupunan ng nanay na magaling ng kumanta. Wala naman pong lumabas sa sinapupunan ng nanay na magaling ng manalangin, magaling ng mag-sermon, magaling na kung saan-saan sa lahat ng aspeto. Lahat po yan na i-develop natin if we use it, dear brethren, sa pasagawain ng ating Panginoon. Kaya yung mga kapatid minsan na ayaw tumanggap ng anumang bahagi sa loob ng church, kahit kumanta, kahit manalangin, ayaw. Kita nyo, mga kapatid, yan yung number 1 ng chismis. Yan yung number 1 na nagiging katitisuran ng mga kapatid sa loob ng church. Pastor, yun din yung talent nila. Delikadong talent po yun, mga kapatid. Ayan. Ibig sabihin, hindi na-exercise. Yan. Hindi mo na-exercise yung paggawa mo sa Diyos. Bagkos, ang ginawa mo ay nanira ka pa. For example, pupunta ka ng church. In-approach ka ng elder. Kapatid, pwede ka bang mag-pastoral prayer, scripture reading? Pwede ka bang mag-offertory? At prayer na rin, ikaw na rin, kapatid. Ayaw mo.
Pwede ka bang magpakanta? Ayaw mo. Ayaw ko, si ano na lang, puro tayo turo mga kapatid, si ano na lang, lahat ng part tinatanggihan mo. Pero kung tatanungin, anong gusto mo, langit, impyerno? Ang sagot natin, langit. But we're not practicing yung mga talento, mga kapatid, na makalangit. Take note of this, dear brethren. Kung gusto po nating maki-involve sa banal na gawain ng ating Panginoon, at kung gusto po nating madatnan at masilayan tayo ng Diyos na nagtatapat bilang kanyang katiwala, kailangan po nating maging tapat na steward ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, especially our abilities, talents for God's glory. Steward, kapag sinabi po natin good steward, use it for God's glory. Gamitin po natin, hindi po para sa katitisuran ng sinuman, hindi para ang sinuman ay tumalikod sa pananampalataya, kundi bagkus magpalago, magpatibay ng pananampalataya ng bawat mananampalataya kay Kristo na kasama natin. Maging instrumento tayo, mga kapatid. At lahat ng mga talento na gusto nating magamit para sa ating Panginoon ay mararanasan natin, makakamit natin, dahil mga kapatid, ginagamit natin ito, pinapalago ito ng Diyos. Remember the parable, mga kapatid? Naalala po natin? Pinapalago kapag atin pong ginagamit. Kapag tayo po'y nakikibahagi, nakikisangkot sa banal na gawain ng Diyos, ginagamit natin ang ating mga talento. Marami pang mga talento, mga kapatid, na atin pong ma-discover sa buhay natin. Because no gift is insignificant, all are purposeful. Lahat yan, mga kapatid. Identify and steward all areas of life as gift from God, not just visible skills. Sana po mayroon po tayong mensahe dito nakuha, mga kapatid. Not just visible skills. Discovered. Panatilihin po nating improve because daily lumilipas ang panahon, lumilipas ang maraming mga taon sa buhay natin. Huwag po tayong maging stagnant na Seventh-day Adventist, mga kapatid. Daily lumalago sana tayo sa atin pong pananampalataya sa Diyos. Kung dati hindi ka marunong mag-pray in public, now you can pray because God transform you, because you are using your talent for God's glory. Yan po ang pinupunto ng atin pong pag-aaral. And last point na nais ko pong ibahagi this morning, mga kapatid, the divine purpose of every talents, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa atin. Divine purpose, kapatid. Tingnan po natin. All gifts are entrusted for the higher mission, the service of God, and to the service of God and the salvation of others. Ayan. Entrusted. Pinagkatiwala ng Diyos. Ang purpose niyan, para magbigay inspirasyon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. At kapag tinago mo yung talentong iyan, wala tayong madadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon, kapatid, kaibigan kay Kristo. Ang gawain ng Diyos, same lang, hindi lumalago. Why? Because we are not using our talents for God's glory. We are not using our talents, mga kapatid, para magdala ng kaligtasan sa ibang mga taong wala pa sa paanan ng ating Panginoon. Hindi po tayo naging Adventista for nothing. We are Adventists dahil sa Panginoon. Dahil may mission, may vision, at higit sa lahat may malaking nakaatang sa ating mga balikat na tayo po'y magdadala ng katotohanan ng Panginoon as a remnant church ng ating mahal na Diyos. Yan po, mga kapatid, ang nais pong ipunto ng ating pag-aaral, mga kapatid. Talent are not for self-glory, but for advancing God's work. Akong tabol tayo dito, mga kapatid. Hindi lang po ito para sa atin. Gusto mong kumanta para makapagpa-impress, gusto mong mag-sermon para makita na magaling ka, ganito. But then, hindi mo siya ginagamit na para magkaroon ka ng kabahagi sa gawain ng Diyos. So malaking question po ito. Hindi po for self-glory. Remember this, brethren, ulitin ko po. But rather, ito po'y instrumentality na yung ibang mga tao
na hindi pa nakakilala sa Diyos ay mapalapit natin sila sa ating Panginoon, madala natin sa paanan ni Kristo, at higit sa lahat, mapakilala natin kung paano magligtas ang ating Panginoon, mga kapatid. Upang sa ganon ay makikita po natin na tayo po ay nakibahagi sa gawain, and then we can say, nagagamit ko yung talentong ito. Magugulat ka na lang, may mga ibang talento pang darating sa iyo. May mga talento pang maibibigay sa iyo. Like for example, mga kapatid, may experience po ako. Meron po akong batchmate nung high school. Sinsya na kayo, medyo tumatanda. May mga experience ng konti, mga kapatid na. Ayan. May batchmate po ako nung high school na hindi naman sa panglalait, pero talagang pag kumanta, naghihiwalay sila ng -1. Pastor John. Iba talaga. Wala siyang katalent-talent, but he loved music. Then sabi niya, I will use this my talent sana para sa God's glory. Hindi niya kasi alam. Ito po yung tinatawag na tone deaf. Hindi niya po alam, tone deaf, hindi niya po alam na sintonado na siya. Kaya pag sumasali sa singing group, pinapali siya dahil ang lakas-lakas ng boses, hiwalay naman sa tono. Pero alam niyo mga kapatid, tuloy-tuloy ginagamit niya lagi. Sinimulan niya sa pagpapakanta ng mga bata. Mga pang children's song, sinimulan niya. Today, I tell you mga kapatid, isa po siya sa mga marunong ng kumanta at kilala ng kumakanta sa Palawan. So, ibig sabihin na ibibigay yan kapag ang purpose natin ay gagamitin natin for God's glory. Yun lang po isa sa mga example. And dapat alam natin kung paano po natin ito gagamitin because we are God's steward. What belongs to the Master, yun po ang ating iniingatan, mga kapatid. Yun po ang ating minamanage. Ibig sabihin, mga kapatid, we have to identify always kung paano natin magagamit ang God's given talent na nasa buhay natin, na nasa atin, mga kapatid. Gagamitin lang po natin. Tingnan po natin kung paano po natin ito magagamit ng epektibo. Paano po natin magagamit ito for God's glory. Paano po natin magagamit ito para malalago pa ang gawain ng Diyos. Para maging masigla pa ang aming ministry dito sa aming iglesia. Para maging masigla pa ang department ko. Anong gagawin ko? This is my talent. Nakikita ko. Exercise po natin yun. Exercise po natin yun. Dahil lahat ng talent na yan ay may divine purpose kung bakit binigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Align daily life, mga kapatid, and decision with God's mission. Use every talent intentionally for eternal impact. Tandaan po natin yan. Remember that, dear brethren. Eternal impact. Use our talent intentionally para sa ikalalago at para sa ikalaluwalhati ng ating Panginoon. Before bago po ako magtapos, mga kapatid, sabi po dito, nais ko pong magbigay ng conclusion sa ating pag-aaral. Every individual has been given something to contribute. Tandaan po natin, something to contribute. Ayan. The question is not whether we have been entrusted, but how faithfully, mga kapatid, we will use what we have received from God. Hindi po yun Hindi po yung tanong doon kung ano yung pinagkatiwala sa atin. But the question is, paano natin siya magagamit sa gawain ng Diyos? Kapatid, kaibigan kay Kristo, all of us, lahat tayo, ay mayroong talento na binigay ng Diyos para sa kanyang gawain. Para sa ikalalwalhati ng ating Panginoon. I hope and pray na sana'y gamitin po natin ito for God's glory. Gamitin po natin ito para patuloy po nating mapurihan ang ating Panginoon. Gamitin po natin ito para sa ikalalago ng gawain ng ating Diyos. Gamitin po natin ang mga talento natin, mga kapatid, nang mayroon pong intentionally na purpose, mga kapatid, divine purpose, na wala tayong ibang panais sa buhay natin kung di mapurihan at higit sa lahat maging instrumento na magdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Diyos. So mga kapatid, ulitin ko po,
To every man his work, binigyan niya tayo. God entrusted every individual with gifts and responsibilities for His purpose. All of us, the only thing we need to do, mga kapatid, use it for God's glory. Discover it for God's glory. Bibigyan at bibigyan tayo ng Panginoon. Palalaguin niya pa ng higit pa. So muli po, God first morning everyone. May the Lord God bless you. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na pinagaloob Pastor John Samson. Praise the Lord po. So sa dakong ito, tayo po ay dadako na sa atin pong Acts Prayer. Ang mag-lead po sa atin sa Adoration and Confession ay babahagi po sa atin ni Brother Donnie Lostre. Then ang ating pong Thanksgiving and Supplication ay ibigay naman po ni Pastor Marlon Sakdalan. So tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na buhay, kami po ay nagpupuri sa inyo. Nagbibigay luwalhati, Panginoon, dahil karapat-dapat po kayong sambahin. You are our God, our Father, our Creator. You are everything, Panginoon. Ang aming mga labi, Panginoon, ay hindi sapat upang purihin kayo. Even the nature declares your greatness, Panginoon. Napakarami niyo pong ginawa sa aming buhay ever since hanggang ngayon. At gagawin pa. And bukod doon, Panginoon, ang inyong pag-ibig ay talagang walang hanggan. Despite who we are, ano man ang aming nagawa, wala pong kaming pwedeng gawin upang magbago ang inyong pagtingin sa amin. That's why we praise you, Panginoon. And at the same time, Panginoon, we are also declaring our nothingness. We are confessing, Panginoon, na we're not worthy of anything. We don't deserve anything dahil kami, Panginoon, ay makasalanan. Patuloy kami nagmamatigas, Panginoon, sa inyong mga kalooban. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan. Nang hindi namin pagtugon, Panginoon, sa panahong tinatawag niyo po kami, patawarin kami, Panginoon. Sa aming mga pagmamalabis sa kalayaang inyong ibinigay, we are really sorry. Sa aming pagiging indifferent, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng tulong, forgive us, Father. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy naming makilala patuloy naming ipahayag ang aming kakulangan so we can really depend upon you. Lord, forgive us. At alam namin, Panginoon, na kami inyong pinatawad not because we're deserving, but because that is your character. That is your will. Because you have loved us with an everlasting love. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Lubos po ang aming pasasalamat, dakilang Diyos, sa inyo pong kabutihan.
Nagpapasalamat kami sa buhay at lakas na taglay po namin ngayong araw na ito. Salamat po ng marami sa mga pagkakataon na inyong pinagkakalob sa amin sa panahon na kami ay nasa matinding problema ay nararamdaman po namin at naranasan ang inyong pong pagkalinga. Salamat po ng marami sa banal na Espiritu na siya pong nangunguna sa amin. Salamat sa mga pagtatagumpay na ipinagkakalob po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng aming pangangaral sa umpukan at mayroon pong 14 na mahalagang mga kaluluwang tumanggap sa aming Panginoon sa magitan ng banal na bautismo. Salamat po ng marami sa tagumpay na sinagawa po ng aming distrito na medical mission kahapon sa Barangay Upig. Salamat sa mga sponsor, sa mga doctors, nurses, sa leadership ng Upig, sa pangalan ni Brother Dan at saka kay Brother Ben na kanila na siyang sponsor, at sa mga nandoon na tumulong kay Pastor Joel Pillartos na siya nagpag-coordinate, kay Sister Daisy at sa iba pang mga kapatiran. Lahat ng mga tumulong na rin matagumpay ito, ipinagpapasalamat po namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na inyong ginawa po sa amin sa panahon man ng kasaganaan at sa panahon ng pagsubok. Hindi po namin naranasang pinabayaan po ninyo kami. Sa mga sandito, O Diyos, nais ko pong idalangin ang mga kahilingan po namin. Nais pong idalangin sina Pastor Claveria at kanyang pamilya. Patuloy pong pagpalain ang pastor na ito at gamiting instrumento ng pagkakaisa, ng kapayapaan at panguna sa kanya pong distritong pinaglilingkuran. Gayon din, Sister Melika Rosales, inyo pong ingatan at inyong pangunahan ng kanyang mga pagpapasya kasama kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy pong makapaglingkod ng tapat sa inyo po. Gayon din si kapatid na Donnie Lustre na siya po ay mayroong malaking responsibilidad tungkol sa discipleship. Bigyan pa ho siya ng karunungan at pamamaraan upang mapangunahan hindi lamang po ang iglesia, distrito, area, kundi buong CLPM upang makita namin ang tunay na landasin ng discipleship. Bigyan po siya ng kaisipan at ng kasigasigan pa upang mapangunahan po kami sa larangan po ng discipleship. Dalangin ko rin po si Sister Nenen Samiliano na patuloy pong ingatan ang kapatid na ito. Pagpalain ang kanyang sambahayan. Ingatan at maging daluyan din siya ng pagpapala sa ibang mga kapatiran. Si Pastor Eljon Samson, inyo po siyang pangunahan sa kanya pong mga programa, sa kanya mga desisyon, sa kanya pong tungkulin na iniatang po ninyo sa kanyang balikat. Bigyan po siya ng malawak na kaalaman upang mapangunahan ang kanya pong teritoryong sinasakupan, upang maging mabisang instrumento siya po, Panginoon, ng panguna sa mga kapatiran. Dalangin din po namin ang Daily Spiritual Empowerment, yung God First Morning Missional Evening, na ito po ay panahon upang lalo po kami magpalakasan sa pananampalataya. Bigyan po kami ng sigasig, ng lakas, upang sa magkagayon ay patuloy po namin itong masuportahan at patuloy po namin may sagawa sa buhay po namin. Ngayon din ang mga kapatiran na nahihirapan sapagkat ito'y maaga, sana ay magkaroon po ng karunungan ng pagpapasya at makapagpasyang mag-join sila sapagkat dito'y mapapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Maging matagumpay nawa ito sapagkat ito ay banal na gawain. Alam namin ito'y magkakaroon ng pagtatagumpay sapagkat kayo po ang mangunguna sa proyektong ito. Dalangin din po namin ang sasagawang camp meeting ngayong April 30 to May 3 sa Aclaa. Naway maging matagumpay po ito, kapaki-pakinabang sa mga kapatiran. Magkaroon kami ng magandang panahon at wala pong mangyaring disgrasya o naman pong aksidente sa lugar na yon
at kami po'y pangunahan ninyo at bantayan ng mga piling anghel upang sa loob ng 4 na araw pamamalagi namin doon maging matagumpay po ang aming sasawang activity. Ang Sabbath School Personal Ministry Workshop sa May 23 sa Klaa, dalangin po namin na ilusin ang aming mga leaders ng Sabbath School at PM upang lalo po silang magkaroon ng karunungan kung paano pangunahan ng departamentong pinangunahan po nila. Dalangin din po namin ang mga school namin, Panginoon, na bigyan po ng karunungan ang aming mga principals, mga teachers, mga administrators, lahat po, Panginoon, ay magkaroon ng karunungan upang hindi lamang po ma-lead ang mga kabataan sa tamang landasin, kundi dumami pa ang enrollees, hindi para lamang sa ikagiginhawa ng paaralan, kundi para ho maraming mga kabataan ang makaalam ng katotohanan. At sila po ay darating ang panahon makapaglingkod po sa inyo. Narito, Panginoon, ang evangelism na sinasagawa San Leonardo, ang kanilang pong preparation, Nabesia, gayon din po sa Mambog, Hermosa, sa May 3 to 9, Barangay Weslao, Maria Aurora, May 10 to 16, ongoing BBET sa mga churches ng CLPM noong April and May, gayon din yung pusong sa Paralaya Ebus, sa Aklet Church, San Ildefonso, at tuloy na patpat sa May 6 to 16, Palapala at Upig sa Church 20 to 30, Barangay Texas, Tarlac City, evangelism na ginagawa po namin sa distritong ito, ang crusade sa Pampanga, Dika, Panikian, May 4, gayon din ang iba pang pangangaral na hindi po naitala sa prayer request na ito. O Panginoon namin Diyos, samahan po kami upang marami hong mga bagong hikayat ang aming madala sa paanan ng aming Panginoon. Maging matagumpay, bigyan kami ng malakas at malusog na katawan, at lahat ng mga committees makagalaw ng maayos upang maging matagumpay po ito. O Panginoon namin Diyos, dalangin namin ang mga kapatiran na may karamdaman. Bigyan ho ng kalusugan ng kagalingan. Narito po ang aming po mga kapatid. Sir Dan Esquera, inyo po siyang inyong mapagpalang kamay. Magpakita po kayo ng milagro ng pagpapagaling. Manumbalik ang lakas niya at kanyang kalusugan, Panginoon. Kaya din si Brother Elijah Manalus, Mercedes Marcos, Marlene Quimete, Lola ni Real Ephraim Kayanan, Sherry De La Cruz, Amalia Gadula, Renata Thompson, Renato Manukay, Antonina Camba, at iba pang mga kapatiran na hindi po naitala sa prayer request na ito. Inyo po nawang ilapat ang inyong banal na kamay, Panginoon, at magkaroon ng kagalingang physical o spiritual man, upang manatili po kaming matatag, manatili po kami nakakapaglingkod, at manatili po kami masigasig sa inyong pong banal na gawain. O Panginoon namin Diyos, ibuhos ninyo yung banal na spirit upang sa magkagayon kami po ay pangunahan ang higit pa sa huling panahon na ito. Kami po ay inyong gamit instrumento upang madala ang ibang mga tao sa inyo pong paanan. Salamat po at ng inyo pong mayamang basas ang tanggapin ng bawat sa amin sa umagang ito. Nihiling po namin ito, hindi man kami karapat-dapat, kundi alang-alang pong lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Thank you, Pastor Marlon, sa panalangin. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat.
sa bawat oras namang patnubay. Tiyak nakakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya Hilingan po natin si Pastor Elder Samson para po sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagmahal at dakilan naming Ama na nasa langit, mayakda at mayari ng aming buhay at patuloy na nagbibigay sa amin ng amin pong pangangailangan. Sa umagang ito, Panginoon, ay amin pong pinasasalamatan ng bantayog ng inyong pangalan. At amin po kayong pinupuri sapagkat kayo po'y dakila sa aming mga buhay. Salamat po sa mensahe, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na kami nagkakaisa sa social media platform na ito upang magkaisang magpuri sa inyo. Magkaisang magkaroon ng time upang amin po kayong papurihan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo pong bendisyonan ang programang ito. Pagpalain po ang lahat ng mga kapatid. Bendisyonan po ang lahat ng amin pong ministry. Patuloy niyo po kaming pagyabungin sa aming relasyon sa inyo. At patuloy niyo po kaming gamitin na epektibo sa inyong banal na gawain. Pagpalain po ang lahat ng leaders ng CLPM, lahat ng mga pastors in the field, elders at lahat po ng mga nangunguna sa mga iglesia. Bendisyonan niyo po kaming sama-sama. Igawad niyo po sa amin ang inyong kadakilaan upang kami po'y makapag-lead ng naaayon sa inyo at masisilayan ang Kristo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa walang sawa niyong pagdinig ng aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen po. Chanting po tayo, mga kapatid. Chanting tayo.
Our mission statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that will bring angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Amen. Joey. Good morning, friend Sunny. Morning, Brother Johnny. Morning. Salamat po muli. Good morning, Pastor David. Oh, maraming salamat po mga kapatid. Good morning, Brother Johnny. God bless po sa ating David, lahat. salamat Pastor Eljon sa iyo pong patuloy na paglilingkod at kasigasigan. Pagpalain ka ng Panginoon sa ministry. Kapatid, salamat po sa inyo pong patuloy na pagtatalaga. Meron lang po tayong Hi, Ma'am Marica. mga ilang announcement tungkol po sa ating pong camp meeting, mga kapatid. Ano ho? Ilang araw na lang po at tayo po ay pupunta na doon. Ang ating pong registration ay nasa 400 na po. Yan. Kaya ating pong pinapanabikan ang araw na yon na dumating sapagkat tayo po ay maraming matututunan, mga kapatid. Dito po sa ating pong accommodation, meron po tayong available rooms na 20 sa boys dorm. Ano po? At ito po ay sa isang room po ay 6 na pax po ang kakasya o tao. Ano ho? At sang-ayon po sa ating pong management ay 100 pesos per night po in per head. Kaya sa ating pong mga senior na medyo hirap pong mag-tent ay pwede po kayong kumuha po ng slot po para po sa ating pong boys dorm. Meron pa pong 20 rooms na available. At sa girls dorm naman po ay meron pong 10 rooms na available. Ano ho? At sa atin namang parking area ay maririnig po natin si Pastor Marin para po magbigay ng ulat. Pastor Marin? Alright, wala po ata si Pastor Marin. Okay. So sa ating pong parking naman, mga kapatid, ay ito po ang ating area ng mga parking. Dito po sa ating Mayores Farm, ano ho, first come first serve po, pupunuin po muna natin ang parking area dito po sa likod ng gym. Kaya kung halimbawang kayo po ay mauna, dito po ang pasok sa kanan, and then dito po ang yung labas naman dito po sa kabila sa kaliwa. Ito pong area na ito, kung sakaling mapuno na po itong likod na ito, ay lalagyan po ng isang lane lang dito ng parking. No? Hindi po tayo magdo-double lane ng parking po dito. Okay? So pagkatapos po nun, pag puno na po tayo dito ay pwede naman po sa iba. Ayon po sa ating management ay maghahanap pa po sila ng ibang mga slot po ng parking area. So, yun lamang po mga kapatid ang update po para po sa ating accommodation and parking lot po. Meron po ba kayong tanong, mga kapatid? Sana po. Thank you po, mga kapatid. So, kita-kita po tayo sa pagkakataong yon. Kita nyo po yung screen na senior ko? Wala. Wala po, Pastor. Wala po pala. Kaya Sige, hindi na. Kaya pala hindi nyo pala. Pastor. Hindi po nakita, Pastor.
Hindi po pala Share nyo nakita. ulit, Pastor. Share nyo ulit. Pag-share po. Hindi ko makarelate sa parking. Ayan, nakita nyo na po. Pwede pong mapalaki. Yan po Nawala po. Nawala. Wala. Nawawala pala siya kapag ka inaano. Pastor, i-play niyo po muna tapos sa kanya po i-share. Baligtad po kasi yung process na Ayan, okay na po. Ayan po. Yan, Ayan. okay po. So ito po yun mga kapatid. Ang Boys Dorm po ay meron pong 20 rooms na available pa. Sa bawat room po ay 6 na katao po ang kakasya. At sang-ayon po sa ating management ay 100 pesos per night po. No po? Okay. Sa girls dorm naman po ay meron pang available rooms na 10. Kaya yun po, dun po sa ating mga senior ay pwede po kayong pa-reserve na po at doon sa mga nagnanais na gusto pong tumuloy sa ating boys dorm at saka sa girls dorm. Sino po in charge, Pastor? Ang inyo pong lingkod, ang in charge po dito. Pero meron pong registration link na ibinigay po meron pong si Brother Melvin na registration link. Doon po kayo mag-register muna. And then, pagka gusto nyo pong magpa-reserve ng mga rooms, ay sabihin nyo lamang po sa inyong lingkod. Salamat po. Sa parking area naman po mga kapatid ay first come first serve. Sangayon po sa ating management ay dito daw po sa likod. Pwede tayong mag-park dito. At syempre, i-accommodate po yung first come first serve. Ang ating pong pasok pagdating ay kanan, para hindi tayo mag-create po ng traffic. And then, paglalabas naman ay kaliwa. Meron din pong parking area dito po sa Mayores Farm. Makikita po ninyo. Ayan po. Pero ito na po ay hindi na po ito sakla mga kapatid. Ito po ay bahagi na po ng Mayores Farm. May bakod na po yan. Kaya magandang parkingan po ito. Pero ayon sa akin pong ay nakikipag-negotiate pa lang ating management sapagkat ito po ay bahagi na po ng kanilang kinasasakupan ng Mayores Farm. Ano po ito? Hindi ko po alam kung ito po ay ayon po sa aking information palibas sa ito po hindi nasakla ay meron po itong parking fee. Pero sana po ay hindi man po ganun kayang-kaya naman po natin, hindi naman po ganun kamahal. Pero sang-ayon po sa communication na gagawin ay kung pwede ay gawin na po itong free. Pero siyempre, yung pong mga magpapark dito ay first come first serve pa rin. Kaya na po tayo, magpa-register na po tayo mga kapatid upang sa ganon ay makita na po natin yung mga area na paglalagyan ng ating pong mga tent at ganon din doon po sa ating pong parkingan. Meron po kayong tanong mga kapatid sa bahagi po ng update sa ating pong accommodation? Kung wala na po mga kapatid, salamat po muli sa inyo. Kita-kita po tayo sa ating pong camp meeting. Good first morning po. God first morning po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Po lahat. Bibilangan na po tayo, Sir Edmond. Nawalan.